So, eto na nga, bibigyan ko kayo ng konting highlights kung ano nangyari kahapon. Of course, alam niyo naman, the birthday ng aking mother. Huwag kayong mag-alala kasi kahit ako, hindi ko alam na magkakaroon ng celebration na ganito. May pa-catering ang mga ante mo. Actually, tinanong ko nga din si mother. Wala nga naman daw siyang planong maghanda. Kaso dahil nga may nag-sponsor ng lechon, ayan, talagang tinutuon na nga nila yung celebration. Nagpa-cater na nga. At nag-invite pa ng friends and family. Pagka-blow na nga niya ng candle, ayan, may nagre-react sa likod. Bakit di daw siya kasama? Kaya inulit-ulit namin ang pagkanta at pag-blow ng candles. Siyempre, itong tatay ko ay napaka-atribida. Kailangan kasama siya sa bida. Siya ba naman may pasimuno nitong handaan na ito eh. Yung tawa ng nanay ko dito, feeling mo nagdadalaga pa. Pero 55 na yan. Isa nga naman sa ina-admire ko dito sa aking mga magulang alam mo yon, ramdam na ramdam mo nagmamahalan sila. Kahit ang totoo ay araw-araw sila nagbabangayan. Pero parang nature na nila yan eh. Kita mo, nagbablow pa lang ng candle. Yung pagkain na kaagad ang pinagdidiskusyonan nila. At ito na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang lechon. Ayan, makikita nyo ngayon palang tatadtadin yan. Ito nga pala si Tito Nick. Isa siya sa mga kapatid ni Mami. Siya ang punong abala dyan. So bago nga kumain, meron tayong mandatory picture. Sa totoo lang, ang hirap maging photographer ng mga to. Ang liligalig lalo na itong mga kaibigan ng mother ko. Tignan mo tong Tres Marias na to. Nagchichismisan pa. Alam niya ba, ganito kasi kwento niyan. Sabi ng tatay ko, parang ilang linggo na daw nagpaparinig yung nanay ko na birthday ko. Siyempre, di naman manhid yun. Nakakaramdam din. Pero pag kukunin mo yung POV ng nanay ko, ang sasabihin niyan, ayoko naman talaga maghanda eh. Ang dami nating bayarin ngayon, ganito, ganyan. Ang gusto ko na nga lang sana, kakain na lang sa labas eh. Siyempre, itong tatay ko, lover boy. Bigay ng bigay para sa kanyang minamahal. Sila yung true definition ko ng love. Sobrang unconditional. Alam mo yon, simula pagkabata ko, ang dami na nilang pinagdaan ng problema, pero nananatili pa rin silang matatag at magkasamang hinaharap ang problema. Ito nga pala yung handa namin. May pasta, may chicken, may lechon, may kare-kare, at di ko alam yung huli, pero beef siya eh. Actually, may kasama pa yung mga dessert, kaso hindi ko na nga lang nakunan. May ice cream, may puto, may suman, at kung ano-ano pa. Na syempre, sponsored din ng mga kaibigan niya. So pagkatapos ko nga kumain, sinig ko tong 2 batuta na to kung okay pa ba. Gawa ng natutulala na lang to pag wala ako eh. Nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan sa labas, then maya-maya lang nagyaya na rin umuwi yung tita ko. At wala daw kasing kakainin yung pinsan ko sa bahay nila. Naiwan kasi si Twinkle sa bahay eh. At syempre, yung ibang friends din ni Mami, maya-maya lang din nagpaalam na. Kanya-kanyang sundo. At ang ate mo, pagod na at inaantok na. Pero laban pa rin. Ano di, kaya pa? Sabi niya sa akin nung time na to, masaya na daw yung nanay ko. At nakairaos na daw ang kaarawan niya. At nawalan na nga ng mga bisita, si Tita Glenda, ayan, kumakanta. Di ko nga alam kung may mga pinagdadaanan yan eh. Puro pang broken kasi yung kinakanta eh. At umuwi na nga yung iba, pero sila pa rin ang natira. So, dito na nga tayo nagtatapos. Thank you for watching!